Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Mabibili na rin ang 20 pesos sa kada kilo ng bigas sa Bohol. Kanina, mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pag-arangkada ng programa sa Bien Unido, Bohol. Bago ito, inanunsyo ng Department of Agriculture ang pagpapalawak ng Benteng Bigas Meron na program sa mga jeepney at tricycle driver. Una itong ipatutupad sa 5 pilot area sa September 16. Nakatakdang pangalanan ng Department of Trade and Industry ang mga kontraktor na aalisan ng mga lisensya. Bahagi ito ng malawakang pag-aaral ng DTI sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB na attached agency ng kagawaran. Ayon sa DTI, layo ng pag-aaral na mapanatili ang transparency at accountability kasunod ng pagkansela ng PICAB sa siyam na lisensya ng mga construction company na pag-aay o pagmamayari ng mga diskaya. Una nang ipinanawagan ng mga senador na usisain ang PICAB dahil sa mga aligasyon ng korupsyon kaugnay sa substandard at ghost flood control projects. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, naharang sa Special Operations Group sa Davao City Police Office ang gingong smuggled cigarettes sa Barrio Obrero, Barangay Pasiano, Bangoy, netong Setyembre 4 ning tuiga. Sa report sa kapulisan, naaktuhan nila ang pagdiskarga sa kinarton ng mga smuggled cigarettes gikan sa usa ka van. Nadakpan ang tulo ka mga individual nga nilang sila alias Rajiel, 27 anyos, alias Radsmir, 46 anyos nga puros taga Barangay Sasa. Samtang ang usa ka Chinese national na ilang nga si alias K, 47 anyos nga nagpuyo sa sa Tomas Monteverde. Nakumpiska sa otoridad ang 20 ka master keys sa smuggled cigarettes nga gibadabada ang mubalor sa 1.2 million pesos. Anana sa kustodiya sa kapulisan ng mga dinakpan nga mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act No. 10463 kun Graphic Health Warning Law. Nakatakdang mo gamit og Starlink ang tanang voting center sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM alang sa first parliamentary election sunod bulan sa Oktubre ning tuiga. Sumala ni Bangsamoro Election Officer Attorney Muhammad Nabil Mutya, gimando na sa Commission on Elections ang pag-pull out sa Starlink kits sa tanang regional offices nila aron ipagamit sa BARM parliamentary elections. Kini aron masiguro nga mahimong paspas ang transmission sa boto sa tanang voting center sa BARM. Kay numduman nga natong May 2025 midterm elections kadtong mga na-identify lang nga voting center sa geographically isolated and disadvantaged area sa BARM ang gibutangan og Starlink. Ana sa 1,186 ang voting center sa BARM nga langkuban sa 3,465 clustered precincts kung asa gilantaw nga moboto ang ana sa kapin 2.2 million Bangsamoro voters. So ngayon, para sigurado na lahat ng mga voting center natin, mayroon ng mga Starlink. Lahat yan. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.